Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 71 hanggang Kabanata 80. Kabanata 71. At saka, nakatanggap tayo ng mga reklamo na iligal na itinayo itong patio, naiintindihan mo ba? Maswerte ka na at hindi ka pinagmulta. Nakikipag-ayos lang kami para kusang lumayo ka. Ano ang iniisip mo na magkakaroon ng anumang kabayaran? May ngiti sa kanyang mukha ang nasa katanghaliang bulang na lalaki. Ngunit ang kanyang mga salita ay agad na nagpapalitan ng iba at ang mood ni Fiona ay hindi maganda. Ang demolisyon na ito ay walang kabayaran. Imposible. Ito ang lumang mansyon ng pamilya Taylor namin. Ito ay naiwang walang tirahan sa loob ng maraming taon. Ang lolo ko ang nagsabi sa amin na manatili dito. Sa anumang kaso, dapat mayroong kabayaran sa demolisyon. Paano ito ilegal na gusali? Ilang taon na tayong naninirahan dito. Galit na galit si Selena. Ang kanyang orihinal na plano ay umuwi para maligo, ngunit wala siya sa mood para doon sa ngayon. Ang kabilang partido ay hindi makatwiran. I think the money is there, but you're just planning to keep it for yourself, right? Alam mo ba na galing tayo sa pamilya Taylor? Dapat talagang mag-imbestiga ka ng mabuti bago dumating. Gusto mong give-away ng lugar na ito nang hindi nagbabayad ng kabayaran. Mangarap pa, agad na nagbago ang ekspresyon ni Fiona. Matagal na nawala ang ngiti sa mukha niya. Nandito lang kami para ipaalam sa iyo. Kung hindi mo pinahahalagahan ang kilos, maaari naming iparating ang demolition crew sa pamamagitan lamang ng isang tawag sa telepono anumang oras. Dahil sinasabi mong hindi ito labag sa batas, mayroon ka bang premise permit? Natatawang tanong ng matanda. Nagdilim ang ekspresyon ni Fiona. Hindi ito commercial housing. Ito ang homestead ng pamilya Taylor namin. Paano mo inaasahan na kukuha kami ng permit? Ano man, dapat kang magbayad ng ilang uri ng kabayaran. Kung hindi, bawal kang i-demolish. Illegal man o hindi, tayo ang magdedesisyon, hindi ikaw. Hindi mo man lang maipakita sa amin ang premise permit, pagkatapos ay igigiba ito ngayon mismo. Tumawa ang nasa katanghaliang bulang na lalaki pagkatapos ay tumawag sa telepono. Nang matapos siya sa tawag, tumawa siya. Siyempre, alam ko naman na galing ka sa pamilya Taylor. Gayunpaman, ang namamahala sa proyektong ito ay si Young Master Clark, Ken Clark. Ang grupo nila ang namamahala sa pagtatayo nitong retirement home. Kaya mo bang masaktan sila? Iniisip ko kung sino iyon. Kaya't ang basurang iyon, sa wakas ay naintindihan na ni Jack. Noong nakaraang beses, pinalo niya ito. Malamang ay bitter pa rin ang nararamdaman niya sa pangyayaring iyon. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Jack na gagamitin niya ang gayong mga taktika upang mag-high-ganti sa kanila. Siya, namutla ang mukha ni Fiona. Ang kasalukuyang pamilyang Taylor ay hindi kayang saktan ng pamilya Clark. Bukod dito, pinalaya sila sa pamilya Taylor. Ang matandang master ay maaaring hindi man lang mag-abala sa pagtulong sa kanila at masisisi pa sila sa pagkakasala sa mga hindi nagagalaw. Lumingon siya at saka sumugod kay Jack, tinulak siya. Kasalanan mo ang lahat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ito mangyayari. Nataman mo kasi siya last time. Nandito sila ngayon para mag-high-ganti at malapit na tayong ma-kick out. Saan tayo tutuloy? Inay, huwag kang mag-alala. Walang maglalakas loob na paalisan tayo. Malamig na ngumiti si Jack saka tumingin kay Selena na nababalot ng putik. Magiliw niyang sinabi, mahal, maghilamos ka at magpalit ka ng damit. Hihintayin ko sila dito. Okay, sa ilang kadahilanan, ang kumpiyansa na tingin ni Jack ay nakatulong sa pagpapatahimik ng kanyang puso. Kumuha siya ng isang set ng damit at saka naghilamos. Nang marinig na maliligo si Selena, napalunok ang ilang manggagawa. Iniisip nila kung gaano kaakit-akit ang eksena kapag nag-shower ang isang ganyang dilag. Sa kasamaang palad, wala silang pagkakataong masaksihan iyon at naiisip lamang nila ito sa kanilang mga ulo. Lalong nagseselos ang mga lalaki kay Jack. Ang lalaking ito ay tiyak na mapalad na nakatagpo ng isang napakagandang babae na nagsilang sa kanya ng isang anak.
Iyon ay isang pangarap na natupad para sa hindi mabilang na mga lalaki dyan. Pagkatapos si Lina ay tapos na sa kanyang shower at magpalit siya ay bumalik sa courtyard. Sa labas mismo ay may 3 excavator, isang grupo ng mga tao at si Young Master Clark. Narinig ko na may ilang mga masuweyan na tao dito na tumangging makinig sa management. Umisi si Ken habang dahan-dahang naglakad papasok sa looban na may ilang tao sa likuran niya. Kabanata 72. Oh my, Young Master Clark, bakit ka nandito? Ang tagal nating hindi nagkita. Nang makita si Ken kasama ang kanyang mga alibors, agad silang tinanggap ni Fiona ng masaya. Tita, hindi naman ganoon katagal. 2 araw pa lang tayong nagkita. Pumalaklak si Ken saka tinuro ang ngipin niya. Tingnan mo, sumipol ako habang nagsasalita. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyong pinakamamahal na manugang. Agad na naging awkward ang ekspresyon ni Fiona. Pinilit niyang ngumiti at sumagot, tingnan mo ang sinasabi mo. Hindi ko manugang ang lalaking ito. Malalaman na lang natin pagkatapos ng ika-7 kaarawan ng matanda sa loob ng 20 araw pa. Nagulat si Ken, bakas sa mukha niya ang pagtataka. Tita, anong ibig mong sabihin? Legal na silang kasal at ilang taong gulang na ang bata. Bakit kailangan nating maghintay ng humigit kumulang 20 araw para malaman ito? Oo na, agad namang tumanggo si Fiona. Parang ganito yan. Huwag na nating banggitin ang mga bagay noon. Parang ganito yan. Pagkabalik ni Jack, nakipag-away siya kay Young Master Ivan at pinugbog siya. Pagkatapos noon kaya naman sa panahong iyon kakailanganin niyang umubo ng $30 milyong o siya ay masisipa sa aming pamilya Taylor. Siyempre, kung hindi niya ipinadala sa akin ang $10 milyong na halaga ng mga regalo sa kasal, hindi namin makikilala ng ama ni Selena ang kanyang pagkakakilanlan. Paliwanag ni Fiona. Nang matapos siya, agad niyang kinaladkad si Ken at pamulong, Young Master Clark, please rest assured. Hindi siya makakapaglabas ng ganoon kalaking pera pagdating ng panahon. Hanggat hindi siya makakapagbigay ng pera, ang ating Selena ay makakabawi sa kanyang kalayaan. Kapag nabawi na niya ang kanyang kalayaan, hindi ba ibig sabihin nito ay magkakaroon ka ng pagkakataon? Nang marinig iyon, natuwa ang puso ni Ken. Nilainggan niya si Selena na nakatayo doon at muling nagulat. Sa sandaling iyon, katatapos lang mag-shower ni Selena at hindi pa nagpapatuyo ng buhok. Nakatayo doon, mas nakakaakit siya. Ang pares ng Snow White long legs na iyon ay nakakaakit lalo na sa ilalim ng sikat ng araw. Isinasaalang-alang na mayroon pa siyang higit 20 araw upang pumunta, ang kanyang ekspresyon ay nagdilim at sinabing, Tita, ang tagal naman niyang maghintay. Parang ayoko na maghintay. Hindi ba't $10 milyong lamang ng mga regalo sa kasal? Hanggat maaari kang mag-isip ng isang paraan upang pakasalan ako ni Selena. Kahit $100 milyong sa mga regalo sa kasal ay hindi isang issue. $100 milyong. Nang marinig iyon, biglang kumirat ang puso ni Fiona. Bagamat nakahanap ng magandang trabaho si Jack, sino ang nakakaalam kung ang alok na trabahong iyon ay si Miss Tanya lang ang nakikipaglaro sa kanya? At saka kung ganoon ang trabaho ni Jack, sino ang nakakaalam kung gaano katagal ang kanyang trabaho? Paano kung matanggal siya isang araw? Medyo mainita ng ulo niya kung tutusin. Si Young Master Clark naman mukhang masungit at magalang. Kung pakakasalan siya ng kanyang anak, tiyak na magiging komportable siya sa hinaharap. Maaaring mapag-usapan ng mga regalo sa kasal. Kaya lang nangako ako kay Jack at hindi ako basta-basta magbago ayon sa gusto ko. Napatingin si Fiona kay Kylie na naglalaro sa malapit, medyo hindi komportable. Kung tutuusin, kung totoong deal ang trabaho ni Jack, marami siyang makukuha sa isang taon. Higit sa lahat, apo pa rin niya si Kylie. Natural na mas mabuti para sa kanya na tumira kasama ang kanyang biolohikal na ama. Hindi bababa sa hindi niya kailangang magdusa sa hinaharap. Kaya naman nagpasya siyang bigyan ng isa pang pagkakataon si Jack. Paano kung talagang tumawid siya? Tita, huwag kang mag-alala. I have my ways. Papuntahin mo lang si Selena at makikipag-chat ako sa kanya.
Kung pumayag siyang hiwalayan si Jack, maaari kong piliin na huwag givein ang iyong bahay at tiyak na pakikitunguhan siya ng mabuti. Kung hindi siya sumasang-ayon, bantaan ko siya sa demolisyon ng iyong bahay. Naniniwala ako na ang isang mabait na babae na tulad niya ay tiyak na sasang-ayon. Sinabi ni Ken kay Fiona pagkatapos ng ilang pag-iisip. Oo naman. Gayunpaman kung papayag ang aking anak na babae, magiging mahusay din iyon. Kabanata 73. Pinag-isipan ito ni Fiona sa katuluyang lumapit kay Selina. Mahal, sinabi ni Young Master Clark na gusto niyang pag-usapan ang usapin ng bahay na ito sa iyo. Sige at makipag-ayos sa kanya. Hindi dapat give-in ang bahay na ito. Kung ito ay give-in, saan kaya ang buong pamilya natin maghahanap ng matutuluyan ng biglaan? Natahimik sandali si Selina, saka tumango at naglakad. Ang bahay na ito ay ang lumang mansyon ng aming pamilya. Bagamat hindi ito isang rehistradong ari-arian, ito ay itinuturing na pag-aari ng aming pamilya Taylor. Hindi mo basta-basta mapapademolish ng ganyan. Napatingin si Selina kay Young Master Clark sa harapan niya habang malamig na sabi nito. Bago bumalik si Jack, pupunta si Young Master Clark para ligawan siya sa lahat ng oras. May ilang beses na iminungkahi niya na mag-apply siya ng death certificate para hiwalayan si Jack pagkatapos ay pakasalan siya. Bagamat nakaramdam siya ng inis sa kanya, hindi naman siya ganoon kasama sa pangkalahatan. Hindi bababasa ang impresyon ni Selina sa kanya ay mas mahusay kaysa kay Michael. Hindi niya akalain na gagawa siya ng ganoong taktika. Nagdulot ito ng kanyang pagkadismaya kay Young Master Clark na umabot sa isang bagong taas. Hoy, hindi ba ito para sa itsura ng lungsod, para sa ikabubuti ng Eastfield? Kumuha ng sigarilyo si Clark at sinindihan ito. Matapos huminga ng malalim, sa wakas ay sinabi niya, Selina, alam mo na taos puso akong umiibig sa iyo. Higit pa sa ibang mga ginoo dyan. Hanggat handa kang hiwalayan ang basurang iyon at pakasalan ako, pagdating ng panahon, magagarantiyahan kita ng isang marangyang buhay. Siyempre, hindi mahalaga kung give-in nila ang bahay na ito o hindi. Kung magtatayo ng retirement house dito o hindi ay depende sa ugali mo. Kapag pumayag kang pakasalan ako, tatanggalin ko agad sila. Malamig na ngumiti si Ken sa sinabi niya. Young Master Clark, ang tuso mo talaga. Palagi nilang sinasabi na ang pera ang nagpapaikot sa mundo. Ngayon sa wakas ay nalaman ko na ito ay totoo. Malamig na tawa ni Selina. Ang iyong pag-uugali ay mag-iisip lamang sa akin na ikaw ang pinakamasama. Walang maitutulong. Ang iyong opinyon sa akin ay hindi na mahalaga. Gusto ko ikaw lang ang maging babae ko. Gusto kong malaman mo na mas magaling ako sa delivery boy na iyon. Nagkibit balikat si Kent, nag-aalala ang ekspresyon niya. Pag-isipang mabuti. Kung hindi ka pumayag, sisimulan ko ng give-in ang bahay ngayon din. Hindi ka mangangahas. Galit na galit si Selina, ngunit tumingin siya sa mga taong dinala niya at nakaramdam siya ng kawalan. Hindi mo maaaring give-in ang bahay at hinding-hindi kita pakakasalan. Makikita mo kung maglakas loob ako. Sa Eastfield, walang maraming bagay na kinatatakutan ko. Tumawa ng malakas si Ken, may masasamang tingin sa mga mata niya. Bakit hindi mo hayaan silang subukang give-in kung gayon? Sa pagkakataong iyon, napangisi si Jack at hindi inaasahang lumapit sa kanila. Napakawalang muwang nitong si Ken na isipin na hindi siya maririnig ni Jack kung hinailan niya si Fiona at Selina sa gilid para mag-usap ng private. Ang pandinig ni Jack ay matagal nang lumampas sa pandinig ng isang ordinaryong tao. Malinaw na narinig niya ang lahat ng kanilang naunang pag-uusap. Gusto lang niyang malaman kung ano ang saloobin ni Selina at Fiona sa bagay na ito. Ituloy mo na ang demolisyon. May hindi nakakaalam ng kanyang lugar. Utos ni Ken sabay wave ng kamay. Kabanata 74. Samantala, sa Clark Family Villa. Hindi nakita ng eksperto sa pamilya Clark na si Dan Jameson si Young Master Clark nang siya ay bumalik. Hindi niya maiwasang sumimangot. Nasaan si Young Master Clark? Saan siya pumunta? Napaisip si Dan saka tinanong ang isa sa mga bodyguard. Sinamahan niya ang isang grupo ng mga tao at umalis.
Nakita ko na medyo masaya siya, may sinasabi tungkol sa tiyak na pagkuha ng kanyang mga kamay sa babaeng Selena na iyon, sagot ng guard pagkatapos ng ilang pag-iisip. Hindi pwede. Nang marinig iyon, huminga ng malalim si Dan. Itong young Master Clark. Hindi ba't pinalaan ko lang siya noong nakaraan na huwag maghanap ng gulo sa Jack White na iyon? Bakit ayaw niyang makinig? Mula nang mawala siya sa pakikipagbuno ng braso kay Jack, alam ni Dan sa kaibuturan ng kanyang puso kung gaano kate-caught si Jack. Sa kakayahan na mayroon si Jack kahit sa loob ng militar, hindi siya magiging isang regular na sundalo. Pagkakaroon man lang siya ng disenteng ranggo. Ang isang taong tulad niyan, ang kanilang pamilya Clark ay mas mabuting umiwas sa kanila. Noong una, akala niya ay pakikinggan siya ni Ken. Sinong mag-aakala na hahanapin ulit ni Ken si Selena? Commander Jameson, masyado kang nag-iingat. Sa pagkakataong ito, kontrolado na ni young Master Clark ang lahat. Kung hindi siya pupunta. Sinabi niya na gagawa lamang siya ng matibay na hakbang kapag nabigo ang magalang. Tumawa ang gwardya na iyon. Pagkatapos ay idinagdag, kung hindi dahil hindi ako isinama ni young Master Clark, gusto kong pumunta at tingnan. Narinig ko na napakaganda ni Selena Taylor. I wonder kung ano ang magiging expression niya kapag pinilit niyang tanggapin ang offer ng young master namin. Pinilit na tanggapin. Nagsalubong ang kilay ni Dan. Ano ang ibig niyang sabihin sa paggawa ng matibay na hakbang pagkatapos mabaigo ang magalang? Ito ba ang parehong lumang taktika ng pagbabayad ng isang tiyak na halaga kay Fiona upang makatulong na hikayatin sila? Sa personalidad ni Selena, imposibleng pumayag siya doon. At saka, ngayong nakabalik na ang asawa niya, mas mababa pa ang tsansa na mangyari iyon. Hindi. Sa pagkakataong ito, ginamit ng ating young master ang kanyang mga koneksyon at nagplanong give-in ang bahay ni Selena at gamitin iyon para banta sila. Siyempre, kung ang Jack na iyon ay maglakas loob na kumilos, ang ating young master ay walang takot dahil may isang eksperto na bumalik mula sa militar na sumama kay young master. Siya ay isang opisyal. At saka, hindi lang siya major kundi marshal. Pumiti ang bodyguard. Dapat mong malaman kung gaano kalakas ang mga naging opisyal sa napakaraming tao. Lalo na kapag marshal. Nang marinig ni Dan ang mga salitang iyon, huminga siya ng malalim dahil sa sobrang gulat niya. Alam niya na ang mga maaaring maging opisyal ay mga eksperto sa larangan ng digmaan. Lahat sila ay makapangyarihang figure. Bukod dito, sa pagkakataong ito, sinabi na ang mga may katayuan ng isang mayor ay magkakaroon ng hindi bababa sa 1,000 lalaki sa ilalim nila at maaaring umabot pa sa ilang libong kalalakihan. Tulad ng para sa marshal, magkakaroon siya ng ilang mga major sa ilalim ng mga ito. Mula doon, masasabi ng isa kung gaano kataas ang kanilang katayuan. Nakuha pa niya ang hangin na sa loob ng mga nagretiro mula sa larangan ng digmaan, ang mga majors ay lahat ay ginawaran ng $1 bilyong. Itinuring itong isang pagkilala sa kanilang ginawa sa mga nakaraang taon. Tulad ng para sa mga marshals, sila ay bumalik na may $1 bilyong. Kapag inilagay sa alinmang bayan, ilalagay sila sa mga napakayaman na figure. Hindi niya inaasahan na si young Master Clark ay konektado sa isang taong tulad nito at handang tulungan siya ng kabilang partido. Kung may ekspertong ganyan sa kanya, wala tayong dapat katakutan. Matapos itong pag-isipang mabuti, naalis ang bigat sa puso ni Dan. Ang mga nagtagumpay na maging isang marshal ay makakamit sana ng mahusay na serbisyo sa militar. Ang kanilang kakayahan ay ginagarantiyahan. At least, hindi siya confident na harapin sila sa isang away. Tama iyan. Relax ka lang. Sa pagkakataong ito, tiyak na magtatagumpay ang ating young master. Kabanata 75. Masayang sinabi ng bodyguard na iyon, for all we know, baka nagtagumpay na siya. Ang ating young master ay naghihintay lamang na dalhin ang dilag sa bahay. I demolish ito. Utos ni Ken, nagbabalak na hayaang kumilos ang mga lalaking iyon. Ano ang nangyayari? Narinig kaya ni Jack ang usapan nila? Bakit siya nakialam? Nang makita ang kinalabasan, talagang nabigla si Fiona. Noong una, inakala niya na ang kanyang sariling anak ay napakamatulungin at malamang napapayag sa kanilang kahilingan, ngunit
Titingnan ko kung sino ang theirs. Lumapit ng ilang hakbang si Jack at tumayo sa harap ng gate. Sa sandaling iyon, bagamat marumi siya sa mga damit na nabahira ng maputik na tubig, ang aura na ipinalabas niya habang nakatayo doon ay lubos na natakot sa mga tao. Jack White. Napakawalan niya mo, tumawa si Ken. Pagkatapos ay sinabi sa isang medyo may edad na sa malapit, Brother Howard, kailangan kong umasa sa iyo para tulungan akong turuan ang batang ito ng leksyon. Matagal nang napansin ni Jack. Bagamat ang lalaking iyon ay nakatayo lang doon ng walang sinasabi, hindi siya ordinaryong tao. Siya ay may isang tiyak na katangian tungkol sa kanya na isang sundalo lamang ang magkakaroon. Ang kanyang tindig ay ganap na tuwid, isang katangian na hindi taglay ng mga regular na tao. Napatingin ang kalaban kay Jack saka kumunot ang noo. Nararamdaman niya na si Jack ay may katulad na katangian tungkol sa kanya na naruroon lamang sa mga bumalik mula sa larangan ng digmaan. Bagamat iyon ay isang bagay na hindi ma-detect ng iba, ang mga tumapak sa hindi mabilang na mga katawan at nakaligtas ay tiyak na mapupulot ito. Bumalik ka rin mula sa larangan ng digmaan. Lumapit kay Jack ang lalaki ng pamilya Howard at huminto sa harapan niya. Hindi siya agad kumilos bagkus ay nagtanong. Oo, tumango si Jack. Na-curious ako. Ang isang taong tulad mo ay tumutulong sa kasamaan. Bakit mo tutulungan ang ganitong uri ng tao? Kung ito ang larangan ng digmaan, maaari kitang patayin kaagad. Papatayin mo ako. Natatakot ako na wala kang awtoridad. Pumalaklak si Dennis Howard pagkatapos ay sinabing, halika, sa loob tayo mag-usap ng pribado. Hindi na kailangang gawing komplikado ang bagay na ito. Kung tutuusin, veterano ka na rin. Ayokong pahirapan ka. Nang marinig iyon, natawa si Jack. Kawili-wili. Tapos sa loob tayo mag-usap. Tumingin si Dennis kay Ken saka sinabing kakausapin ko siya sa loob. Kung wala ang aking mga utos, walang sino man ang pinapayagang gumawa ng anumang aksyon. Hindi pwede. Kapatid na Howard, maaari mo lang siyang pilayin, bigyan ng magandang pambubugbog at paalisin siya sa ating mga paningin. Worst comes to worst, pwede mo na lang siyang patayin. Bakit kailangan mong makipag-ayos sa kanya? Hindi siya qualified. Napaawang ang bibig ni Ken habang nagdududa sa sariling pandinig. Bagamat isang veterano rin si Jack, ano ang naging dahilan kung bakit siya naging kwalipikadong makipag-ayos sa isang marshal? Malamang kapag nalaman ni Jack ang kanyang identity, baka lumuhad lang siya sa sobrang takot. Pareho silang pumasok sa bahay, saka isinara ang pinto sa likod. Pagkasara ni Dennis ng pinto, sa wakas ay inangat niya ang kanyang ulo at inilagay ang kanyang mga kamay sa likod niya na nagpapakita ng kilos ng isang makapangyarihang figure. To be frank, based on my own personality, hindi ko sana tutulungan ang Ken na iyon pero may sarili akong dahilan. Pagkasabi nito, tahasan niyang sinabi, Marshal ako. Kailangan gawin ito, pakiramdam ko ay wala rin akong magawa. Pakilipat na lang. Palihim kong ipapasa sa iyo ang pera bilang kabayaran. Sa ganitong paraan, magiging maganda ito para sa lahat ng partido. Mangyaring gawin ang pabor na ito para sa akin. Kabanata 76. Kung ganoon, alam mo rin naman na mali ang sirain ang bahay natin ng walang kabayaran, di ba? Hindi ka rin komportable tungkol dito at gusto mong bumawi sa amin, di ba? Sa pagharap sa Marshal, wala ni Katie Ting na takot o kaba si Jack. Sa halip, ngumiti siya ng walang pakialam. Kung ito ay nasa larangan ng digmaan at tayo ay nasa hukbo pa rin, hindi ka magkakaroon ng ganoong ugali kapag nakakita ka ng kapwa sundalo. Bumaba ang mukha ni Dennis. Ayokong maging calculative. 50 milyon at ang iyong buong pamilya ay kailangang lumayo. Gayunpaman, hindi mo masasabi kay Ken Clark. Kakaiba iyan. Ikaw ay isang mahusay at isang kagalang-galang na sundalo. Pero, natatakot ka kay Ken. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang kinatatakutan mo. Napakunot ang noo ni Jack sa pagkalito. Hindi ako takot. Ilang taon na ang nakalipas bago ako naging sundalo, napakahirap ng pamilya namin. Minsan, malapit na kaming mamatay ng kapatid ko sa gutom, dumaan siya at binigyan kami ng ilang libong dolyar.
Bagamat ang pera ay wala sa kanya, ngunit para sa akin, malaki ang kahulugan nito dahil nailigtas nito ang aming mga buhay. Bukod dito, may isa pang dahilan at dahil gusto ko ang kapatid ni Ken, mapait na ngumiti si Dennis at pagkatapos niyang magsalita. Sinabi niya kay Jack, since nangako ako sa kanya na tutulungan ko siya sa ganitong pabor, ikaw lang ang maibibigay ko. Pera ng pribado at maaari kang umalis kasama ang iba. This way, I won't offend him and I also technically not forcing you to demolish your house. Isaalang-alang ito habang binibili ko ang kapayapaan ng aking isip. Pinabayaran mo ang iyong kapayapaan ng isip. Pumalaklak si Jack at pagkatapos ay sinabi, Gayunpaman, ayaw kong mahirapan ang aking asawa habang naghahanap ako ng matutuluyan. Nang makitang tumanggi pa rin si Jack na makinig sa kanya pagkatapos niyang gumawa ng ganoong kalaking alok at malinaw na scene. Abi ang kanyang intensyon. Agad na nagdilim ang mukha ni Dennis. Bata ko, huwag kang masyadong magpakalabas. Nakikipag-uusap lang ako sa iyo dahil minsan na tayong pumatay ng mga kaaway sa larangan ng digmaan at ikaw ay isang tao. Kailangan mong malaman na wala kang mga kwalifikasyon para kausapin ako. Sigurado ka ba? Natawa si Jack pagkatapos niyang marinig ito. Sinasabi ko sa iyo ito, wala talaga akong pakialam sa mga marshal na katulad mo. Seems like we will have to settle this by force, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Tanungin ulit kita, pumayag ka ba o hindi? Kung hindi ka sumasang-ayon, kami ay magwawasak sa pamamagitan ng puwersa. Kaya kitang patayin o sirain. Naikuyong ni Dennis ang kanyang kamao at nakakakilabot ang kanyang aura. Nais niyang lutusin ang bagay na ito sa isang sibilisadong paraan, ngunit hindi niya inaasahan na hindi ito pahalagahan ng binatang ito. Ikaw, malamig na ngumiti si Jack. Isipin mo ang iyong sarili na maswerte na hindi kita pinaluhod sa harap ko nang makilala mo ako. Lumuhad ako sa harap mo. Sa tingin mo ba ikaw ang Diyos ng digmaan? Hindi man lang ako luluhod sa hari ng digmaan sa buong buhay ko. Maliban kung makilala ko ang Diyos ng digmaan. Siya lamang ang karapat-dapat sa aking paggalang na lumuhod sa harap niya. Binata, kwalipikado ka ba? Sa sobrang galit ni Dennis ay muntik na siyang sumabog. Kumakbang siya pasulong, sumugod, at diretsyong lumipad ang kanyang mga kamao sa mukha ni Jack. Dahan-dahang lumipat si Jack sa gilid para maiwasan ang pag-atake ng kalaban. Hindi inaasahan ng kalaban na magre-react ng ganoon kabila si Jack at gulat na sumilay sa kanyang mga mata. Sa sumunod na segundo, tuloy-tuloy ang pag-atake niya gamit ang magkabilang kamao. Ang bilis ng mga kamao ay sobrang nakakatakot na parang umaalulong ang hangin. Sunod-sunod na umiwas si Jack. Sa isang tiyak na sandali, sa wakas ay lumaban si Jack. Sinipa niya at tumama ito sa bukong-bukong ng kalaban. Ang malakas na puwersa ang naging dahilan ng pagbagsak ng isang tuhod ni Dennis sa sahig. Basag. Isang manipis na bitak ang lumitaw sa makapal na limestone sa lupa. Kabanata 77. Ikaw, bakas sa mga mata ni Dennis ang pagkagulat. Hindi niya akalain na napakabilis ng kalaban para makaiwas sa kanyang atake sa bawat pagkakataon. Napakalakas din ng kalaban. Nanginginig ang katawan niya at akmang tatayo. Gayunpaman, inilagay ni Jack ang isang kamay sa kanyang balikat upang idiin siya pababa. Sa sobrang lakas, napilitan ding lumuhad ang kabilang paa niya habang nag-ungol. Inagat niya ang kanyang mga ngipin, sinubukang tumayo para lang malaman na ang kapangyarihan ni Jack ay nakakatakot na parang isang malaking bundok. Hindi siya makatayo sa pagdiin sa kanya ni Jack. Sumulyap si Dennis kay Jack, ngunit ang tanging nakita niya ay bahagyang ngiti sa mukha ni Jack. Si Jack ay tila lubos na nakaka-relax na parang hindi siya gumagamit ng maraming kapangyarihan. Kung kaaway ka sa larangan ng digmaan, libu-libong beses ka nang namatay. Bahagyang nagsalita si Jack bago pinakawalan si Dennis. Pulala na napaluhod si Dennis sa sahig na puno ng ulirat ang mga mata. Malakas. Napakalakas niya. Sino ang lalaking ito sa kanyang harapan at paano siya naging makapangyarihan? Hindi siya nagdududa sa sinabi ni Jack kanina. Kung gusto siyang patayin ni Jack, mas maaga pa sana siyang namatay. Sino ka?
Kumunat ang noo ni Dennis at dahan-dahang nagangat ng ulo na may hinala. Maging ang hari ng digmaan ay hindi maaaring maging napakalakas. Hindi magiging ganoon kadali ang pakikitungo sa akin sa puntong ito. Kuminto si Dennis at sinabing, "Gayunpaman, kilala ko ang lahat ng 9 na dakilang Diyos ng digmaan sa mundong ito at alam kong hindi ka isa sa kanila. Paano maihahambing ang iyong lakas sa Diyos ng digmaan? Nakakaloka." Hindi maisip ni Dennis na ang lalaking ito, na hindi gaanong espesyal, nakasuot ng karaniwan, at may dumi pa nga sa kanyang damit, ay talagang may nakakatakot na kapangyarihang makipaglaban. Diyos ng digmaan. Isang pahiwatig ng pagiging mapaglarong sumayaw sa gilid ng kanyang bibig. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na ang 9 great gods of war ay mga apprentice ko? Imposible. Paano ito posible? Bakit hindi ko alam na may master ang 9 great gods of war? Nagulat na naman si Dennis. May master ba ang 9 great gods of war? Kasi pinakiusapan ko silang ilihim. Hindi alam ng marami ng mga apprentice ko sila. Baka iilan lang ang Kings of War ang nakakaalam. Tumawa si Jack. Sinanay ko sila, ginawa ko silang 9 na matalas na espada at hinayaan silang tumakbo sa larangan ng digmaan. Kung hindi, ang labanan sa pagitan natin at ng kalaban ay malamang na tumagal ng 1.5 taon bago matapos. Ay oo. May isang tao lang na mas makapangyarihan kaysa sa 9 na dakilang Diyos ng digmaan. Ang kanyang pagkakakilanlan ay lubhang mahiwaga. Sinabi na pagkatapos niyang laging magsuot ng maskarang Hugis Dragon pagkatapos niyang maging general. Tinatakpan ng maskara ang 70% ng kanyang mukha. Iilan lang ang nakakita sa mukha niya. At siya ang pinaka-misteryoso. At siya rin ang pinakamalakas na tao sa Daxia, ang Supreme Warrior. Habang nagsasalita si Dennis, naramdaman niyang bumilis ang pintig ng puso niya at dahan-dahan siyang tumayo. Tinitigan niyang mabuti ang lalaki sa kanyang harapan at pagkatapos ay sinabing, "Maaari bang ikaw ang Panginoong kataas-taasang mandirigma?" Tumawa si Jack na ikuyom ang palad niya at may lumabas na maskarang Hugis Dragon sa kamay niya. Matapos ilagay ang maskara sa kanyang mukha, tanging ang kanyang kaliwang mata lamang ang makikita. Ang buong maskara ay parang isang sinaunang dragon at natatakpan nito ang halos lahat ng kanyang mukha. Panginoong kataas-taasang mandirigma, pagtingin sa maskara, nanginginig sa takot ang boses ni Dennis. Pumalakpak siya at lumuhod sa lupa. "Ako dapat ang mamatay. Patawarin mo ako, Lord Supreme Warrior." Kabanata 78. Ang kataas-taasang mandirigma ay palaging ang pinakamahiwagang pag-iral sa hukbo. Bagaman maraming tao ang nakakaalam tungkol sa kanyang espesyal na maskara, kakaunti lamang ang nakakakilala sa kanyang mukha. Sa tuwing lilito ang Hugis Dragon na maskara na ito sa larangan ng digmaan, ang mga sundalong natatalo sa labanan ay magkakaroon kagad ng motibasyon na lumaban ng may kumpiyansa. Sinasabi na hanggat lumitaw ang maskara na ito na nagpapahiwatig na ang kataas-taasang mandirigma ay sumali sa digmaan, hindi sila kailanman natalo. Ang maskara at ang nagsusuot ay naging pananampalataya ng lahat ng mandirigma at ng kanilang kaluluwang lumalaban. Pinlano nilang opisyal na ideklara ang pagkakakilanlan ng Supreme Warrior dahil gusto ng lahat na malaman kung ano ang hitsura ng Supreme Warrior. Gayunpaman, hindi alam kung bakit ang 9 na dakilang Diyos ng digmaan lamang ang opisyal na ipinakilala ngunit hindi ang maalamat na figurang ito. Sa puntong iyon, takot na takot si Dennis na nanghina ang kanyang mga binti na tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Ang Supreme Warrior ay isang tao na hindi maaaring lapastanganan ng sinuman. Ayon sa alamat, minsang nagbiro ang Supreme Warrior at naging sanhi ito ng paghila pababa ng 2 piraso ng balbas ng pinuno. Kung ito ay ginawa ng ibang tao, ito ay isang malaking krimen. Kung gusto kitang patayin, hindi ka sana lumuluhod dito ngayon. Walang pakialam na ngumiti si Jack at pagkatapos ay sinabi, "Tandaan, bagamat umalis ka sa larangan ng digmaan, dapat mong panatilihin ang dignidad at diwa ng pakikipaglaban natin bilang mga sundalo. Huwag tulungan ang isang kontrabida na gumawa ng masama. Kung hindi, lilinisin ko ang basura para kay Daxia." Pinunasan ni Dennis ang pawis niya. "Salamat, Supreme Warrior, dahil hindi mo ako pinatay.
Naiintindihan ko. By the way, huwag na lang sabihin ang identity ko. Ayokong maistorbo at gusto ko lang manatili sa tabi ng asawa ko. Naiintindihan mo ba? Inubad ni Jack ang maskara at pinitik ang palad. Para itong nawala sa manipis na hangin. Master Supreme Warrior, huwag kang mag-alala, itatago ko ito kahit na ito ay kabayaran ng aking buhay. Hindi ako magsasalita, saad ni Dennis. Tayo. Pagkatapos nating buksan ang pinto, ako si Jack, naiintindihan mo ba? Paalala ulit ni Jack sa kanya. Sa loob ng bakuran. Ang lahat ay naghihintay at lahat sila ay may mga pagdududa na nakasulat sa kanilang mga mukha. Young Master Clark, anong nangyayari? Bakit kailangan siyang kausapin ni Dennis mag-isa? Sinusubukan pa ba niyang kumbansihin ang basurang iyon, Jack, na hiwalayan si Miss Taylor? Naisip ito ng isa sa mga bodyguard ng pamilya Clark at hindi napigil ang magsalita. Siguro, pero kung maglalakas loob na lumaban si Jack, dapat siyang baldado kung hindi mamatay. Gusto kong makita kung mas bubustuhin ni Selena na manatili sa isang pile o magbago ang isip niya. Umisi si Ken at tumingin kay Selena na nasa gilid niya. Wala siyang ideya kung bakit. Habang hindi niya makuha si Selena, mas gusto niya itong makuha. Naniniwala siya na kaya niyang yumuko ang mapagmataas na babaeng ito at maging sunod-sonyeran sa kanya. Tanga lang si Jack, mag-aaway ba sila sa loob? Mukhang hindi simpleng tao si Mr. Howard. Ano ang dapat nating gawin kung siya ay napatay? Kumunat ang noo ni Fiona at nagsimulang mag-alala. Ang binatang ito ay hindi marunong manghusga kung minsan. Kahit giveaway nila ang bahay, pwede tayong umupa ng bahay. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa akong ilang daang libo. Mama, tumigil ka. Ito ang lumang mansyon ng pamilya Taylor. Hindi naman nila basta-basta mapapademolish. Bukod pa riyan, ayaw pa nilang magbayad ng anumang kabayaran. Paano ito matatanggap? Kumunat ang noo ni Selena at medyo nakaramdam ng pag-aalala. Sa sandaling ito, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pagkasunod na lumabas sina Jack at Dennis. Kabanata 79. Kamusta na ang lahat? Dapat ba kayong lahat ay umalis? Ayokong makarinig ng anumang sagot maliban sa malamig na ngumiti si Ken at sinabing, Young Master Clark, alis na tayo. Dumilim ang mukha ni Dennis. Naglakad siya sa harap ni Ken at sinabi sa mahinang boses, bilisan mo at umalis ka. Kung ayaw mong mawala ang pamilya Clark sa Eastfield. Anong nangyayari? Mukha namang natulala si Ken. Hindi ba Marshall si Dennis? Bakit parang takot na takot siya kay Jack? Si Dan Jameson, ang nangungunang manlalaban ng pamilya Clark, ay humimok sa kanya na huwag pukawin si Jack. Sa hindi inaasahan, natakot din ng Marshall na ito at hiniling sa kanya na huwag masaktan si Jack. Makinig ka sa akin, kung hindi, ito ang magiging sakuna ng iyong pamilya. Ininaan ni Dennis ang boses at inabot sa gilid ng tenga ni Ken. May ibinulong siyang napakaseryoso bago naglakad palabas. Nagulat si Ken. Si Dennis ay isang cream of the crop at ang kapangyarihan ng kanyang katayuan ay nagdulot ng panginginig sa gulugod ng marami, ngunit natatakot siya kay Jack. Maaaring ito ay, nag-iisip si Ken ng posibleng paliwanag. Nakabalik na si Jack mula sa militar, posible bang itinago ng lalaking ito ang kanyang pagkakakilanlan at ang tunay niyang katayuan ay mas kagalang-galang kaysa kay Dennis? Kung iyon ang kaso, si Jack man lang ay magkakaroon ng katayuan ng God of War. Ang mga taong ito ay may napakagandang tagumpay sa larangan ng digmaan na walang nang-ahas na saktan sila. Nakikita ko naman na hindi sira-sira ang bahay dito. Pero na, umubo si Ken, tumalikod, at aalis na sana kasama ang kanyang mga tao. Young Master, kami. Aalis ba tayo ng ganito? Natarada ang mga bodyguard ng pamilya Clark. Wala silang ideya sa sinabi ni Dennis kay Ken. Bakit hindi tayo aalis? Hindi naman masama ang kalidad ng bahay nila, siguradong kailangan na naming umalis. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan dati. Umiti ng mapait si Ken at nahihiyang nagpaliwanag. Ang mga tao mula sa mga nauugnay na departamento ay dating agresibo. Kayong narinig nila ang mga salitang ito, sila ay natigilan.
Ano ang napag-usapan ni na Jack at Dennis sa loob? Sandali. Young Master Clark, hindi maganda na pumunta ka at umalis kung gusto mo. Gayunpaman, hindi inaasahang ngumiti si Jack nang walang pakialam sa sandaling ito at pinigilan ang kabilang partido. Jack, anong ibig mong sabihin? Hindi ko na mababago ang isip ko at wala akong intensyon na magtayo ng retirement home ngayon. O gusto mo akong imbitahan para sa isang pagkain at tsaa? Napalingon si Ken na kanina pa nakakaramdam ng hiya at galit na tumingin kay Jack. Natatakot ako na baka nananaginip ka kung iniisip mong imbitahan kita para kumain. Pumalaklak si Jack at saka sinabing, halika rito, lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin. Kung hindi, paano ka makakaalis ng ganoon kadali? Kung napakadali kong palayain ka, ano ang dapat nating gawin kung masama ang pakiramdam mo at darating ka para gibain ang bahay natin sa ibang araw? Lumuhad at humingi ng tawad. Jack, baka baliw ka. Ako ang matandang young master ng pamilya Clark, ang magiging master ng pamilya Clark. Sa tingin mo, posible bang humingi ako ng tawad sa iyo? Tumawa si Ken Clark. Napakaraming tao ang nakatingin sa kanya, imposibleng lumuhad siya at humingi ng tawad. Kung hindi, wala siyang dangal na umalis sa kanyang bahay sa Eastfield mamaya. Sigurado ka ba? Umakbang si Jack, tinitigan siya at malamig ang ekspresyon ng mukha niya. Sa mga sandaling ito, naisip din ni Ken ang sinabi sa kanya ni Dennis noon at ang ekspresyon ng mukha nito ay agad na naging mahirap tingnan. May kakayahan ba talaga itong si Jack na mawala ang pamilya Clark? Kabanata 80. Medyo hindi sigurado si Ken at nag-alinlangan. Naniniwala siyang hindi nagsisinungaling si Dennis at hindi na siya nang ahas na sumugal. Kung natalo siya sa taya, hindi lang siya ang kailangang mamatay, pati pamilya niya ang maapektuhan. Sa wakas ay nakarating ang pamilya Clark kung nasaan sila ngayon sa pamamagitan ng napakahirap na landas at hindi ito masisira sa kanyang mga kamay. Bagamat maganda si Selena at sino mang lalaking nakakita sa kanya ay may balak na ligawan siya, sulit ba na talikuran ng buong pamilya Clark dahil sa isang babae? Sa kabutihang palad, sa sandaling ito, kinaila ni Fiona si Jack pabalik at binigyan si Jack ng isang mahigpit na titig. Baliw ka ba? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Siya ang young master ng pamilya Clark, hindi namin kayang saktan siya. Pagkatapos niyang magsalita ay kinawayan niya ng kamay si Ken. Young Master Clark, ito ay malamang na hindi pagkakaunawaan dahil sa isang pagkakamali. Okay lang, pwede na kayong lahat umalis. Matapos marinig ito, nakahinga ng maluwag si Ken. Mas mabuting lumayo ng marumi kaysa lumuhad at humingi ng tawad. Kung kumalat ang insidenteng ito, hindi ba siya magiging biro sa Eastfield? Oo, tama si Auntie. Tumango si Clark. Tumingin siya kay Jack at idinagdag. Jack, ayokong umalis pero si Auntie ang humihiling sa akin. Kaya huwag mo akong sisihin. Pagkatapos niyang magsalita, tumakbo si Ken sa kotse niya at mabilis na pinaandar na para bang natatakot siyang habulin siya ni Jack. Natigilan ang lahat ng nasasakupan. May pakiramdam sila na ang kanilang young master ay natatakot kay Jack. Gayunpaman, natural lang na umalis sila sa lugar pagkatapos umalis ang kanilang young master. Kaya naman sunod-sunod silang umalis. Ang taong ito ay mabilis na lumipad kaysa sa isang kuneho. Mapait na ngumiti si Jack. Tiningnan ang sarili at sinabing, sige, maliligo ako at magpapalit ng damit bago tayo magpatuloy sa pag-uusap. Kakaiba yun. Hindi ba talaga walang pakundangan ang mga taong iyon? Bakit sila umalis ng ganito? At saka, ano ang sinabi ng bayaw mo kay Mr. Howard sa bahay kanina? Tumingin si Zina kay Ben Taylor na may pagdududa. Pumiti ng mapait si Ben. Paano ko malalaman? Sobrang weird. Dahil espesyal na inimbitahan ni Young Master Clark si Mr. Howard, dapat siyang maging isang makapangyarihang tao. Ngunit bakit ang isang makapangyarihang tao ay natatakot sa aking bayaw? Ramdam ko ang takot na naramdaman niya. Paano ito posible? Hindi ito pinaniwalaan ni Fiona at sinabing, hulaan ko, lumuhad ang bayaw mo sa harap niya sa likod ng mga saradong pinto at nakiusap sa kanya na palayain tayo. Paano ito posible?
Lalaki ang bayaw, bakit siya luluhod para humingi ng awa? Umiling si Ben sa hindi makapaniwala. Bakit pakiramdam ko ay medyo misteryoso ang bayaw at hindi kasing simple ng tila? Simple lang niya. Sino siya? Isa siyang food delivery guy na nagsilbi sa militar sa loob ng 5 taon at kababalik lang mula sa hukbo. Sabi ni Fiona, kung magaling siya, magiging miserable kaya kami nitong mga nakaraang taon. Sa palagay ko ay naisip ni Mr. Howard ang katotohanan na si Jack ay lumuhod at nakiusap bilang isang veterano. Kaya't hiniling niya kay young Master Clark na palayain na siya. Sa tingin ko ay nakagawa ng magandang hula si nanay. Hindi napigilan ni Zina na tumango habang nakatayo sa kabilang side. Pag-isipan mo ulit. Kung hindi ganito ang kaso, may pararangalan ba si Jack? Tsaka bakit sinarado ni Jack yung pinto? Naalala ko na siya pala ang nagsara ng pinto. To put it bluntly, natatakot siyang makita natin ang nakakahiya niyang eksena. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.